Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Attorney Harry Roque. Sabi lang niya, Yorme? Mayor Isko ba ito? Yorme, masarap ba sa tainga? Sa isang gymnasium, in-announce pagpasok ni PBBM kasama si Yorme. Nako, ang mga tao dumadagondong na sigawan ng Duterte. Duterte. O ito, pakinggan natin. Yun. Yun. Wow. Grabe ano? Mga tao, sumisigaw ng Duterte, gumagano naman siya. Ano naman? Pakapalan na nga talaga ng mukha. Sa Jensen, ganun din. Sinisigawan ng mga tao doon, BBM, ibalik ang pera. Sumisigaw ang mga tao sa Jensen eh. I think except siguro sa Ilocos. Metro Manila, Visayas. Kasi, ang mga surveys, si BP Sara, masyado siyang malakas sa Mindanao, Visayas, and Metro Manila. Sa Balance Luzon lang, mas malakas si PBBM. Diyan na lang siguro ang lugar na hindi siya sisigawan ng Duterte sa Luzon. Kaya lang, all others, wala na. Ako, matagal ko na itong pangarap. Para lang, gusto ko sana nandyan ako sa isang lugar, kagaya nito, gymnasium, or nasa isang mall, na isang gathering dito sa Mindanao na nandun ako, at nandun din ang Pangulo. Nako, bahala na. Ako ang unang sisigaw ng Duterte. Matagal ko ng pangarap yan. Para yung galit ko ba, pagkadismaya, yung nangyayari sa bansa, lalo na yung ginawa nila kay Tatay Digong, iyan na lang ang aking outlet. Mailabas ko yung aking sama ng loob. Sisigaw lang ako ng Duterte na nandyan ang Pangulo. Hanggang ngayon, wala pa. Matutupad kaya, baka matapos na lang ang 2028, hindi ako makasigaw ng Duterte. Ang siswerte naman ng mga taong ito na nakakasigaw ng Duterte sa harap ng Pangulo. Oh. Manila. Diba, si Yorme, kung ano-anong sinasabi niya laban kay BBM noon. Lenny, Pacquiao, Yorme, maanghang na mga dila, salita ang binitawan nila nung eleksyon 2022. In fairness, si Lacson lang ang hindi niya binibirahan si PBBM. And up to now, hindi pa rin niya binibirahan. That's good for Lacson. Ano lang siya, professional si Lacson. Yung tatlo na yan, Yorme, lalo na si Pacquiao, of course, lalo rin si Lenny. Ano sabi niya, magnanakaw yan, sinungaling yan, hindi mo yan maasahan yan. Ano ngayon, nagbisita ang presidente, nagbigay 500 million sa isang coliseum na wala namang sira. Talo pa ang mga biktima ng lindol sa Cebu. 50 million lang ang ibinigay. Biktima ng lindol. Ngayon sa Jensen,
100 million lang ang ibinigay. Doon sa Naga na wala namang sira yung Coliseum nila doon, binigyan ni PBBM ng 500 million. Wow naman. Very generous ang presidente natin. Oh. So, sino yung mga kalaban noon ng Pangulo? Yan na, kakampi na sila ngayon. Samantalang si BP Sara, samantalang si Tatay Digong na ang laki ng utang na loob sana ng mga Marcos family. Yung kay Tatay Digong, yung pagpalibing ng tatay niya. Wala na, nakalimutan na. Yung kay BP Sara, hindi naman mananalo yung BBM na yun pag hindi siya nakipag-tandem kay BP Sara. Ano na ngayon? Wala na. Kinidnap, dinala sa ICC. Itong si BP Sara natin, grabe. Kaliwat kanan ng batikos, ini-impeach. Lahat na lang gagawin para ma-impeach nila si BP Sara. Sige lang. Bilog ang buwan. Wala, hindi ako So, Duterte pa rin ang sigaw. Nung bago pa nakidnap si Tatay Digong, may napanood akong video. Ang mga senior high school students, parang may nag-announce, you are officially declared graduates. Ang mga toga, yung cup dito, tinapon patas, mamaya sabay sigaw. Excuse me, mga estudyante ito senior high, sabay sigaw, Duterte! Duterte! Grabe, hindi ko lang alam saang lugar yun. Very vivid pa sa aking alaala. Mga graduation ceremonies. Meron ding isa pa, swimming pool. Ito, nung mainit pa yung pagkidnap kay Tatay Digong, punong-puno yung swimming pool. Parang resort. Mamaya may sumigaw lang ng Duterte. Sunod-sunod na yan. Duterte, Duterte. Grabe. So, hindi na nila kayang pigilan ang nag-aalab na damdamin ng taong bayan, yung pagmamahal nila sa tunay na presidente ng bayan, pinaka-the best president, ang ating Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nako sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gyud og buslot. So mo na gyud niyo tungod sa kakaraan na sa iyang yero. Inani na gyud nagkabangag-bangag na. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag. So katop na gyud siya karon. O karon humana gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakatop na sila sa ilang bag-o nga balay. Oo, sa nagtabag og inre ba. Adjust tabang di ya gud ko ato. Salamat kayo sa tabang kay nakatop na gud ko. Salamat. Ang tabang di yo ato kay ang kwarta tama na gid sa kaon. Taman ra sa pagkaon sa daya imong trabaho. Mag-uma? Mag-umara. Oo, so karon nga ting init ang inyong mga mais. Wala na gyud. Ayos na. Oo. Ayos na. Oo. Sa mga lang pagit ko tabang og naa pa. Oo, so kuan ra gyud. Nagpasalamat ka tabangan kagiro nga nakaatop na ka. So dili na gyud ka maulanan. Dili na kayo man. So pila na to ka tuig ang imong atop nga imong gitanggal nga
Mga buslot na. 15 na to katuig. 15 na katuig. So taod-taod na gyud. Dugay Oh, na ko. so salamat na kayo.